Pag-usapan nga natin itong viral issue na to tungkol kay Shaira. Kasi itong sinasabing kanta ni Shaira Moro ay may kahalintulad. May nagsumbong or may nag-report doon sa original singer na foreigner na kung saan ginagaya daw itong kanta na to nitong team nitong si Shaira. So ito yung kanta na Selos. Actually mga buddy, hindi naman tayo mahilig sa music. Siguro naririnig na rin natin to. Pero itong kanta na to ay patok na patok sa ating mga kababayan. Ganun din sa iba pang lugar dahil nga sa ganda sa lyrics nito at maraming nakaka-relate. Yung sa atin lamang dito ay yung personal experience ko noong mag-comment ako sa isang post ng isang Facebook page na kung saan ay ipinagtanggol ng isang supporter ni Shaira yung kanyang ginawa or yung nangyayaring ito, pinagtanggol si Shaira. Sumagot siya doon sa comment ko. So hindi lamang itong kanta na Selos ang nai-issue ngayon na ginaya nitong si Shaira or nung team niya. Mabuti na lang at nung pumutok nga itong issue na to, humingi siguro ng paumanhin itong team ni Shaira at inalis lahat sa mga platform yung music na yon. Kapag gumamit kasi tayo ng background music, ba tayo sa pagbablog natin or may ginamit tayong kanta, posible na talagang may nagmamay-ari nito. At ilang beses na rin nangyari sa akin to sa YouTube nung mga nakaraang panahon na kung saan ay gumagamit tayo ng background music. Hindi pa natin alam na may ganito pala. Nagkakaroon tayo ng violation. Yung sinasabi na copyright strike. Lalo na hindi natin ipinagpaalam or hindi tayo nag-reach out doon sa mismong may-ari ng kanta or nung music na yon na gagamitin natin. Kailangan, bago natin gamitin ang isang background music or yung mismong kanta, ay dapat meron tayong permiso, pinayagan tayo, merong license, na gamitin natin ito. Kasi kung hindi, ang mangyayari niyan, kung kumikita man yung video na ginawa mo, gahati kayo noong mismong may-ari ng background music na ginamit mo. So, ganoon din kay Shaira. Ang hindi lang natin nagustuhan dito mga buddy, ay bakit umabot pa na may makapagsumbong at malaman nung kabilang partido or nung team noong si Lenka na may gumagamit ng kanilang music na isang Pilipino. So dapat 'di ba noon pa lamang na nagpaplano sila na gawin ang kantang to, itong team ni Shaira, dapat doon pa lang mga buddy ay nakipag coordinate na sila or kinontak na nila yung team nitong si Lenka or si Lenka mismo para sabihin na pwede bang magamit namin ito, ganito, kung ano man ang kikitain maghahati tayo. So at least hindi na umabot sa ganito na kung saan viral na itong kantang ito, sikat na itong kantang ito sa Pilipinas, saka pa nangyari. So anong ginawa ngayon ng team nung si Shaira? Ni-remove na lang nila sa lahat ng platform itong music. Kasi kaso yan mga buddy. So ito, dahil nga sa nangyari ito, marami nagpo-post at marami tayong nababasa sa comment section na syempre pinagtatanggol ngayon nitong mga fans, ng mga followers nitong si Shaira, yung pangyayari na yan. At minsan, wala na sa lugar yung pagdidepensa nila doon sa singer. Sa halip na unawain nila yung nangyari, ang ginagawa ng iba, bumabanat na rin sila at binabas pa pati yung mismong original singer, itong si Lenka. Which is mali mga buddy. Walang kasalanan dito si Lenka. Nag-comment tayo doon sa isang post na kung saan nga ay itong issue na to ang tinatalakay. So ito yung post dito sa isang page na rated R. So yan. Ito yan.
Ang caption niya dito, Queen of Bangsamoro Pop, Shaira Moro is really okay despite the removal of her song Selos from online streaming platforms. Ayan. So, nag-comment tayo. Kahapon ko to ginawa yung comment na to eh. Ang sabi ko dito mga buddy, ito, yan. Next time kasi, gawa kayo ng original na composition nyo. Di yung kopya lang sa ibang manganganta. Wala namang halong negatibo dito sa sinabi ko. Ito ay bilang advice doon sa team ni Shaira. So ngayon may nag-comment. Ito ang sinabi niya. Sinagot niya yung sinabi ko. Sabi niya dito, Iman Supremo, bakit yung mga kanta ni Renz Berano puro panggagaya, pinakialaman nyo ba? Ang sabihin nyo, inggit lang kayo kay Ma'am Shaira dahil sumikat siya. Kita nyo yon? Walang kasensense yung sinabi niya. Bakit daw yung kanta ni Renz Berano? Puro panggagaya daw yung yung music na ginawa, no? Yung ginamit doon. Bakit daw hindi namin pinakialaman? Ito yung sinabi ko sa kanya. Ang layo naman ang narating mo. Baka hindi mo alam na may paalam si Renz Berano sa original na kumanta. For sure, yung kagaya ni Renz Berano at saka yung team niya noon, ay sigurado ito may may license sila na gamitin. At bakit ko pakikialaman yon? Wala pa ako muwang nung panahon na yon. Syempre, 'di ba? Ilang taon ba ako nung time na 'yon na sumisikat itong si Renz Berano? Parang elementary pa lang ata ako naririnig ko na yung kanta niyan at saka hindi natin naririnig yung mga issue na ganyan or baka meron, hindi lang kalat kasi wala pang social media. Tapos sinabi pa niya nga dito na inggit lang kayo. Teka, paano maiinggit? Ano ba yung sinabi ko? Ito nga, friendly advice lang yung sinabi ko, di ba? Next time kasi gawa kayo ng original na composition nyo, di yung kopya lang sa ibang mga nganta. So, anong inggit doon, mga buddy? Aminado na nga yung team ni Shaira na may mali sila, na may ginawa sila na hindi dapat, kaya nga tinanggal na nila habang maaga pa kaysa sa sila ay makasuhan nitong team naman ni Lenka. Ito yung best example mga buddy ng mga follower ng isang sikat, hindi lamang singer, hindi lamang artista, na kapag na-involve ang isang iniidolo nila, kahit na alam naman natin na mali talaga yung ginawa nitong idolo nila or nung team nung idolo nila, ipinagtatanggol to the highest heaven. Alam naman natin mga buddy na nasa batas talaga to Kapag nanggaya ka, may kaso. May violation kang nagawa. So, bakit mo ipagtatanggol yung isang tao na alam mo naman na mali ang ginawa? Unawain muna natin, alamin natin yung katotohanan. Kaya nga dito sa last part na sinabi ko, aminado na nga sila, ipagtatanggol mo pa. Lawakan din ang isip. Yun ang sinabi ko ngayon. Sinabi ko uli, bago ka mag-react sa comment ko, unawain mo muna yung sinasabi ko. Abay, ang sagot, pakialamero ka kasi. Kita nyo yon? Wala na siya may sagot mga buddy. So pati itong mismong nag-post, ito nga sinabi, for your information, walang inggitan na nangyayari dito. Kaya nga, yun ang hirap sa atin mga kababayan. Minsan, kahit mali, ay ating sinusuportahan. At sa halip na tumahimik na lang tayo, sa halip na gawin natin yung mga bagay na labas dito, ipagtatanggol pa natin yung isang tao na yon, which is mali. Para bang sinasabi natin na wala akong pakialam basta idol ko siya. Ganon. So wala tayong against dito kay Shaira kasi maganda naman talaga yung mga kanta. Pero yun nga lamang, ang pagkakamali ng kanyang team may pinagayahan. At hindi lamang itong kantang Selos ang nai-issue ngayon. So, hindi pa tapos yung usapin dyan. Meron na namang panibagong kanta na may kahalintulad daw yung beat, no? Yung pinaka-music sa ibang artist naman. So, kita nyo? So, anong aral ang makukuha natin dito mga buddy? Gusto nating sumikat, gusto nating makilala sa ibang bansa, dapat original yung mga ginagawa natin. Hindi yun nanggagaya lang tayo ng content, hindi lang nanggagaya tayo ng music. Pwede naman tayo mag-compose ng original music natin. At kung hindi maiwasan na nagustuhan natin yung isang kanta, edi ang gawin natin, magpaalam tayo dun sa mismong may-ari ng kanta para magamit, no? Kung ano magiging agreement natin.
So, ganun na lang mga buddy. At para naman doon sa mga followers na nagtatanggol dito kay Shaira, so hindi natin maaalis yan. Pero dapat bukas din kayo, yung isip nyo bukas din na may maling nagawa itong idol nyo, yung team niya. Kaya, worth it ba na ipagtanggol natin? Worth it ba na makipagbardagulan tayo sa social media, sa mga comment section? Lalo-lalo ni mga nambabas dito kay Shaira. So, yun ang tanong natin para at least alam natin, para hindi tayo napapahiya at hindi tayo nababalikan ng mga nagbabas dito naman sa kanilang idolo. At wag na din nating ibaba, syempre, yung kabilang partido, yung partido naman itong si Lenka kasi may karapatan sila, mga buddy, dun sa kanta. Sinasabi pa ng iba, hindi nga kilala yung kanta mo, mabuti na lang at nakilala ngayon kasi nga dahil sa issue na to. Hindi yun ang punto, mga buddy. May nilabag ang team ni Shaira na batas. So dapat lamang na ito ay mapag-usapan. So humanga rin ako doon sa ipinakita na na humility, no? Tinanggap nila kung ano yung dapat, no? Inamin nila yung pagkakamali nila. Na sana ay hindi na maulit muli, kaso nga lamang doon sa isang kanta pala may pinagayahan din sila. Kung talagang gustong sumikat, pwedeng gumawa ng mga original music. So sana po may natutunan po kayo dito. Maraming salamat.